Yo, Motos Battle League! Rapolo Battle League! Kumbati 3! Nandito pa rin kami sa Asul, Tuslubuwa, Gorordo, Cebu. Magingay kayo para sa parating na laban natin. Siyempre gusto kong pasalamatan Asul, Tuslubuwa, Rapolo, Crown Manila, siyempre, Cypher Philippines, sa Auto Beats, siyempre kay Christina Maris Kaaway, maraming salamat. Sa Wild Max, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga nakasuporta at pumunta pa dito, thank you. BSK, para sa Kalunasan, Eden at Sean, salamat. Yan. At ito, pangalawang laban ng gabi, sa kanan, galing pa ng Tinago, Magingay, para kay B-Way. Yo, shout out there kay sa Anbu, T5 Boys, kay Lloyd, tanan-tanan, Mama, Pares, yeah, love you. Sa kaliwa naman, galing pa ng Camotes Island, Magingay, para kay Clay. Shoutout nga pala sa family ko, siyempre ako. Yan, nagkointos kami, nanalo si B-Wayne, pinili niya mauna, unang banat para kay B-Wayne, Kumbati 3, pakinggan natin. Yo, game. Balita ko, isa ka raw sa mga di papayag na ibigay yung kabuuan ng West Philippine Sea. Tama ka naman dun, Pards. Kaso sabi mo, para makamit kapayapaan, gera daw paghandaan. Ang dali-daling sabihin, hindi ka naman isa sa mga gumagawa ng paraan. Samantalang may mga naatasang bantayan lamang ang ating karagatan. Yung iba nga, naglalakad, nakikibaka pa sa daan. Kaya habang may tumatakbot, nakaupo para sa pamahalaan, then boy, you don't have the right to talk about peace and have a gun. Yan yung ayaw ko kay Clay. Yan yung ayaw ko kay Clay. Tira na lang tira, halatang gusto na lang makisiksik. Hoy, dito prinsipyo na pinapairal, hindi lang bayag binibit-bit. So stop proving you got balls kung laging nagmimintes. Tapos gusto pa ng war as a warriors, wala ka ng silbi. Wala ka ng silbi. Kaya kailan mo ba ipapakita yung sinasabi mong Clay na malupit na talaga? Yung sinasabi mong papaulanan mga kalaban ng matindi at marahas? Ba't ito kami ngayon? Nakapasok na't lahat. Nagbabadya pang uulan pero hindi pa malakas. Sige, ibuhos mo ulan na tahayaan na itong magtapon ng lumutang ang mga basurang matagal nang nakatago. Kung hinuhukay mo diamante, kala mo madali ang makakita. Kapag basura ang kinakalakal, edi magmumukhang mahirap. Pangarap mo nga ay natupad, kaya nga heto ka ngayon. Pero anong silbi ng mabuting kalagayan kung masama ang panahon? Nagmimistulang basang sisiw at masaya pang nakapatong. Maiiyak ka rin sa pagsisisi ngayong nakatayo ka sa kabaong. Ngayon nakatayo ka sa kabaong, kaya boss, huwag ka nang mag-alala. Ililigpit ko tong maayos. Kung gusto mong maporma tong Clay, pag nalibing sa susunod ay bigyan mo ko ng Tagalog. Sa susunod ay bigyan mo ko ng Tagalog at gagawin ko ang lahat pag mag-uutos ka. At gagawin ko ang lahat pag mag-uutos ka. At ngayong motos na sa badibag na mababalot sapagkat mga Tagalog ay naubos na. Bisaya ang kalaban, palitan nyo nga to sandali. Baka hindi magkasya ang Tagalog na aking tinatahi. Time. Time mo naman. Yo, meron lang akong rebat. Maliit lang daw chance ako sa kanya. Kasi malaki aming kaibahan. Clay lang ako, samantalang siya daw yung inimprove na sa akin dito. Malamang ang manalo, pahirapan. Talagang inaral niya. Hilatsa, delivery, slant rhyme, putamatic na yan. Makalipas ng ilang battles, talagang kuwang-kuwa. Si Darwin Badang. Kasi linyahan, katumbas lang ng I am born to be fight. Ito ay race to 11. Kumbaga, race to the top. Ngunguyain ko to ng maimpacho, bumbalabap. Hindi ako nagkakamali, yung race to 11 tungkol yun sa bilyar. Ba't umabot sa bumbalabap? Pinilit yung tira, pati mga tao na pa-scratch. Kaya di na ako magtataka kung ano pang pwedeng sabihin yan. Kahit di na magkahango, basta maisingit lang. Marapat niyang kay Badang mahalin tulad ang lecheng yan kasi dinaig mo pa yung rapist sa mga tirang sapilitan. At usapang slant rhyme, huwag ka feeling henyo. Kasi yung man of your words, ni-rhyme niya sa Catholic. Slant rhyme yun? Galing mag-imbento. Pati Katoliko nadamay pa.
Kung ano-ano kinikwento. Kulang na lang i-rhyme na yung condolence at chocolate sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi. Ganyan ka sa mga nakalaban mo, di ba? Kesyo ni-rhyme mo yung ganto sa ganto. Kala mo talaga sa pagtugma may taglay na kahusayan. Na kapag English ka lang, slant rhyme na, di mo naman maisalin sa ibang lingwahe, di ka pwede natularan. Kasi mga battles mo Bisaya, maski isa, wala kang slant rhyme na binitawan, wala nang dapat pag-usapan, slant rhyme na mismo ang patunay na tagilid ka sa tugmaan. At battle nyo ni Mr. Real, grabe ang lakas. Ang lakas ng garalgal mo, punyeta. Nasa video ang pruweba na malupit nga to mag-spit, parang may lalabas na plema. Nilalakasan na lang yung boses kasi walang bara na direkta, animoy balot vendor si Repa, sinisigaw na lang yung dala, baka sakaling bumenta. Yan ay pasimpleng tactic niya para magmukhang agresibo't magaling. Yung delivery sakit sa tenga, mala Mike Tyson ang dating. Kung usapang suntok lang, paano mo ko babalyahin? Kung sasampa ka lang din, dito na yung rounds mo, di pang square up sa ring. Pero humusay na sa delivery. Kaso di mo kami malinin lang. Tandaan mong magkaiba yung talagang umuunawa sa mga nakikinig lang. Kasi kung boses lang nagdadala, panisto at burado, sabihin na natin you got the voice pero di mo mapapaikot mga hurado. At kung sakaling idamay mo mga mahal ko sa buhay, di ako kakabahan. Aasahan kung may ganyang kambanatan gaya ng ginagaya mo malamang. Kasi di niya naman tinatanggi. Bagkos gusto niya pang gampanan. Sa makatuwid, sa nag-i-slant rhyme ka nga kumukuha ng stilong masasaddalan. Marami sanang nakapansin sa'yo. Kaso sa ibang stilo nakatutok to. In-improve na sa akin daw, wow! In-improve na sa akin daw, wow! Makuha mo sana, pinupunto ko. Kahit sino pwede mong gayahin pero wala kang sariling imaheng mabubuo. At tandaan mong kahit sa anong aspeto, mas hinahanap pa rin yung totoo. Go, round 2, game. Game. Paparating pa lang yung laban natin, binalaan na ako ni BC Man. Na kesyo magaling daw ang kalaban, hindi ko raw dapat simplihan. Bagkos titindihan. Paano ba naman sa line max lang, dumidepende yan. Naaalala mo ba yung battle nyo ni Ken Lord? Tinatakot mo pala mga kalaban, gamit mali nila na berso. Kesyo di daw malinis ang konteksto. At least nagiging lesson. O baka ikaw lang yung takot na magkamali dahil bit-bit mo'y pang-correction. Pinupuna mo pa yung tao sa paggamit niya sa camera pero yung punto epek. Inong binungat tagilid. Paano ba naman maitatama kung di ka nakadirect tapos sinigsigaw mo pa sa kanta mo sa kahirapan makausad? Ano kaya pang ulam ko? Nakakaumay to. Uy, bago mo ayusin yung mali sa buhay ng iba, ayusin mo yung buhay mo. Inaasar mo yung taong nagbabantay sa entrance, makatawid ka lang, ang yabang tangina. Iniisip mo pa lang kung paano itawid yung gutom, pinapatawid niya na ang buhay ng iba. Kaya tama naman yung mga sinasabi ni Lord. Ba't parang hindi ka pa naniniwala? O wala ka lang matandaan? O ayan, yung Lord, kinakailana. Mahirap na daw na maalala. Kaya ka nga nahihirapan kasi hindi mo nakilala. Ano ba yan? Anak ng Diyos, pwede mang bastusin, tas anak mo bawal idama yung civilian. Hoy, Baby Zurich at Dudong Clayton, di na kailangan pang i-diss yan. Mismo tatay, antichrist yan. Kung salita ng Diyos sa kanila, hindi mo pa na-introduce, welcome ko sila dito sa mundo na ng Christian. Pinapalabas mo pa ang ikaw ay antikristo? Masama ka ba na tunay? Pinapalabas nyo lang ang Diyos. Pinapalabas ko mga sungay. Ito na yung sagot sa yung tanong. Ako pa mismo ang tutulong kung bakit wala siyang magawa. Oo, ang Diyos ay natutulog. Pero anong sabi mong hindi tayo iniisip ng Diyos porket natutulog pa? Ina mo, tusta! Battle natin ang nakikita ng Diyos pag binabangungot siya! Sige na, ikaw na sad, kaming tanan ba pasikati. Pero dali lang gamay, kaya paabot na sila si mong bati nga round 3. Meron lang ulit, ribat ulit. Pero hindi. Dinamay pa si Lord. Sabi ng bastos, ba't mo dinadamay si Lord? Di ka nga marunong mag-sign of the cross. Round 2 game? Meron na dapat ako ibang kalaban. Kaso biglang umextra tong gahaman. Direktang nag-message kay Leo, sumutos daw, baka pwedeng makasalang. Nag-demand pa ng damit kasi wala daw TF. Talagang grabe ka kupalan. Si Leo bad trip na nga dyan, nangihingi ka pa ng damit, pinangpalit ka nga lang.
Boss M Zite. Humahagulgol sa TF oh. Nakakahiya naman, nako. Huwag ka mag-alala, pagtapos nitong event, yung kikitain, pati Got Bars Clothing Shop, ibibigay niya sa'yo. Naghahanap ng talent fee na may pagkakitaan pamihado. Gusto mo lang pala ng kita, kay site ka magreklamo. At maiba, kurso nito, BS Pharmacy. Lahat ng gamot, alam niya yung process. Nagyayabang pa ng grade sa battle, sa klase daw siya ang smartest. Laging tama pag sumagot, sa score palaging highest. Congrats nga pala nung huli mong exam pasado ka sa drug test. Kasi siya si B. Wayne, kilalang tulak ng barangay Tinago. De-deny mo ba pare? Balita ko mga adik sa inyo, sa'yo nagre-relay palagi. Oo, pasimple to na adik, sa pagbebenta ay kampante, kaya pala di ka mahanap ng mga pulis kasi nga sa Tinago ka nakabase. Trip na ito pag nakabatak, tamang libog si brother. Bigla tong order tas aalukin ng phone sex yung rider. tas pagpalong-palo na, may karumal-dumal na gagawin. Maghahanap ng asong natutulog tas bigla niyang sasarsalin. Inasar mo pa huli mong nakalaban, nagbenta ng inidoro. Ang baho mo lumetra. Nung naabusan ka nga ng pandroga, binenta mo kubeta. Oo, nagbebenta to ng kahit ano para may panghit-hit siya. Sa sobrang lakas ng amats, pinagbebentahan niya lang din sarili niya. Pasensya ka na, pasensya ka na kung medyo nabulgar yung pagka-addict. Kung di ka ba naman tanga, ba't ka ba nag-status ng thank you Lord, number 1 ako sa watchlist? Pero baka sabihin mo ako yung addict kasi payat. Di ko kailangan mag-explain. Di lahat ng payat addict, kadalasan mga tulad ni Bwayne. At oo, halos umikot lang sa jokes buong round 2. Mas piniling magpatawa sa madla. Sa round 3 makikita mo, malamang umiyak ka mamaya. Yeah. Round 3, game. Game. Sa kadalaban, lagi mong ipinapangalandakan kung paano mag-rebat. Nung napanood ko mga laban nito, hindi ko na alam kung paano mag-react. Boy, paalala ko lang gusto mong makapagtapos pero huminto ka sa pag-aaral. Gusto mo din na makapag-flip top napag-iwanan ka na rin ng mga dati mong kasama. Alam kong gusto mong balikan ng mga panahon at alam kong gusto mong balikan ng mga panahon at mga mali magiging tama. Kaya nga heto ka ngayon, pinapairal pa rin kung paano mag-rebat. Pinapairal pa rin kung paano mag-rebat pag di marunong ang kalaban. Maiba muna tayo. Niyayabang niyang sanay at magaling na siyang sumulat noon pang elementary days. Paano hindi ka masasanay? Lagi kang pinapasulat ng I'm sorry, I'm late. Promise I will not do it again. Bata pa lang, feel na ang pagiging battle MC. Kaya nagpapalate siya palagi. Uso pa naman ng flip-top noon, kaya pinapakyo siya pag pumapasok siya sa klase. O nga, kawawa naman yung tatay mong kumakayod para sa matrikula, tas nagpapapakyo ka lang. Putang ina, nung nagsawa tatay nito sa pagpapapakyo niya. Ayun, Finonger sila. Kaya pala pag dinadamay ang anak mo sa battle, agad-agad nagtatanggol. Kasi hindi mo yan naranasan nung pinagpapapakyuhan ka na nila sa school. Kaya pala, tapos ngayon gumawa ka ng pamilya at hindi mo raw gagayahin yung tatay mo. Sige nga, kung hindi ka kagaya ng yung airpot, ba't iniwan mo rin yung nanay mo? Pagkatapos ng lahat-lahat, ayon, na-depress, nakantot, tapos ginawang blessing ang kasalanan. Boy, utak mo, kinakalawang. Wala ba talagang konsepto sa safety first pag architecture ang napiling pag-aralan? Kaya anong bagong buhay ang sinasabi mo? Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kaya anong bagong buhay ang sinasabi mo? Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Ginagawa mo lang excuse sa mag-umpisa ulit kasi hindi ka makapagtapos. Sige nga, iribat mo nga na ikaw ay naging matibay na haligi. Sige nga, iribat mo nga na ikaw na... Sige, iribat mo nga na ikaw ay naging matibay na magulang. Sige, iribat mo nga na ikaw ay naging matibay na magulang. Sige, iribat mo nga na ikaw ay naging matibay na magulang. Sige, iribat mo nga na ikaw ay naging matibay na magulang. Kahit alam naman natin maging 10 yung anak mo ay palaging mayroong kulang. Dami nilang pangarap para sa iyo, boy, kaya ikay mag-sorry naman. Yung mga dati mong inaasam, hindi mo na magagawa at sana'y okay ka lang. Hindi mo na rin magawang tapusin ang yung story kahit i-drawing kahit pa yan, kahit ilang beses pa yung i-draw.
Yung story, kahit i-drawing pa yan, kahit ilang beses ka pa mabibuild, hindi mo na pa-fix ang yung broken na fam. At sana naman ang pagiging matibay na haligi at taus-puso mo na pag-aralan. Hanapin mo yung sarili para mahanap mo yung... Hanapin mo yung sarili para mahanap mo ang sanhi kung ba't gumuho yung dati na tahanan sa Hanapin mo yung sarili para mahanap mo yung dating... Kaya hanapin mo yung sarili para mahanap mo ang sanhi kung ba't gumuho ang dati yung tahanan. Diploma, flip top, pangarap, ang dami mo nang nabali na Diploma, flip top, pamilya, ang dami mo nang nabali na pangarap. Kaya sa susunod, yung mga ginuguhit mo sa papel ay iguhit mo naman sa kapalaran. Time. Tangina. Iribat ko daw paano ko naging mabuting magulang. Fuck. Iribat ko kung paano ko naging magulang. Fuck. Parang timang, paano ko iribat yun? Paulit-ulit ka lang. At saka, tangina, nag-choke. Sa huling battle, di pa natuto to. Binigyan ka ng clay, di ka pa rin nakabuo ng round. Putang ina, mali. Padre game? Yeah! Lagi mong sinashoutout airmats mo. Airmats mo lang. Gets naman yun. Ba't mo nga naman babanggitin airpods mo, wala ka naman nun. Mula murang edad, iniwan ng pinakamamahal niyang tatay. Puta, payag ka nun. Imbes patibayin yung haligi pa mismo, sumira ng sariling pundasyon. Sa kabila ng lahat, nagbabaka sakali ka pa rin na muli siyang makasama. Hinahanapan mo ng paraan maibalik yung pamilyang masaya't masagana. Kakaisip mo sa airpods mo, di ka pa ba nawawalan ng gana? Ba't di mo nalang tanggaping kinalimutan ka na ng pilit mong inaalala? Ayoko na sana talakayin, kaso pamilya ni Juan tinarantado mo. Paalala ko lang, pamilya nun kumpleto, samantalang sa'yo magulo. 2 rounds ang inatake, ngunit sampal sa'yo yung anggulo. Nakabuo ka ng round gamit ibang pamilya, sarili mong pamilya, di mo mabuo. Wala na rin akong nanay, kamakailan lang na mayapa na. At least naranasan kong kumpleto ang pamilya, di napabayaan nung siya'y nabubuhay pa. At ngayon ako na mismo ng pamilyado, ikaw na nagsabi. Mahal na mahal ko mga anak ko, at di ko sila iiwan gaya ng ginawa ng tatay mo sa'yo. Ano, masakit? Yung pagdamay mo sa pamilya ni Juan, patunay lang na wala kang talent. Bakit? Ginusto mo rin bang dinadamay ko ngayon mga magulang mong pangit? I'm sorry my dude, statistics will prove. Kahit magtanong ka pa sa masa, di kayo pwede sa Family Feud. At shoutout na rin natin airmats mo, total hilig mo naman yung cup. Panoorin niyo po ito, mama. Ang masasabi ko lang kay B-Wayne, pinalaglag nyo na lang sana. Kaso marites ka din ata at sa'yo din to nagmana kasi pangingi alam ng ibang pamilya, proud siyang nagagawa niya. Sabi mo pa, ikaw si Bruce Wayne? Oo, yung Batman na superhero. Yung karakter na walang din ng magulang, talagang sumakto din no? Kanina ko pa sila dinadamay. At alam kong galit ka na tol. Kung ikaw nga talaga si Batman, ngayon mo sila ipagtanggol. Kaya ikaw nga ba si Bruce Wayne? Pwes ako yung walang awa na gunman. Ito'y eksena nung huli tayong nagtagpo sa kalagitnaan ng Gotham. Crime Alley pala tuntunang to. At nang si B-Way na sila yan, pinuruhan ko magulang mo, tinuluyan pa si Batman. Motos Battle League, Rapolo, Combati 3. Magingay pa kayo isang beses sa laban na yun kung nagustuhan nyo. Siyempre, shoutouts nga pala sa Visayas Division, maraming salamat. Rapolo Connection, Rapolo Turbo High Tip Connection, yan, maraming salamat para sa t-shirt. Rapolo, The Concept Store, message kayo dyan. Shoutout sa BSK Bara sa Kalye, kay Madam Eden, kay Utol Shan, shoutout sa inyo, maraming salamat palagi. Pero boto ng Urado, 3-0, magingay para kay Clay. Shoutout nga pala kay Shags, Gary, Selly Boy. Yun lang, salamat Motos. Yo, B-Wing, BSK. So, bawi na sunod mga duwa. So, yeah, sensya na kayo. Pusa yung Tagalog! Yo, 30 unknown, Motos Battle League. Binoto ko si Clay. Pero round lang binigay ko kay B-Wayne. Actually, maganda yung message na binibigay ni B-Wayne. Yun nga lang dahil sa mga stumbles, mga slip-ups niya. Pero round 2, sobrang effective kasi ni Clay. Kahit jokes, pero mabilis kagad nakakatch up yung ng crowd.
1-2, 1-2. As in, nakukuha kagad yung crowd yung message niya. Maganda yung message niya, no, B-Wayne, kasi lang sa sobrang lalim. Kailangan pa siya i-analyze ng crowd. Round 3, ayun na nga, doon na nagka-problem si B-Wayne. Malino naman din, sobrang overpower ng ginawa ni Clay sa round 3. Kaya Clay ako, pero props sa dalawa, gagaling nyo. Yo, Nego GR. Hindi natin may tatanggi na yung round 1 talagang kay B-Wayne yun. Yun yung pinaka nagdikitan sila pero mas umangat doon si B-Wayne kanya yung round 1. So, round 2 and round 3 parang doon na medyo nagsimula nag-stutter si B-Wayne. So, binigay ko yung 2 kay Clay. At round 3, supposed to be yun na nga medyo mas lumala yung pag-i-stutter niya. So, round 3 kay Clay. 1 B-Wayne, 2-3 kay Clay. Yan, katana. Yung 1 dikit pa eh. Parang either way pa yun eh. Pero 2 dikit pa din pero kay Clay. Yung round 3 medyo malinaw na talaga na kay Clay. Yun, props pa din kay B-Wayne.